kanina na parang ganun. O diba, napaka-perfect. Kahit na hindi ka na pumunta ng Manila at makipila, dito lang sa bahay mo, pwede mo nang gawin. Oh, momento hindi lang pang merienda ito, best. Pwede mo rin naman ibenta ito sa iyong mga suki. Lagay mo na lamang sa isang styro at ibenta mo siya ng 60 pesos bawat isang styro. Napakamahal kaya ito sa Maynila. Tapos pipila ka pa pag bibili ka. Kaya gawin mo na lang sa bahay, best. At sigurado ako kikita ka dahil napaka-trending nitong pagkain na to. So ayun lang, best. Share ko lang. Ingat. God bless. Bye! Anak ng tokwa pala sa'yo, best. Kaya pala nagbabiral at nagtitrending itong pagkain na to dahil napakasarap. Ito ang tinatawag nilang Tupo Square doon sa Maynila, sa Sampaloc yata ayon. Basta maraming bumibiling nakatila dito para matikman naman natin dahil nga medyo napakalayo ang Maynila dito sa kaya gumawa na lang ako dito sa bahay. Bali bumili lamang po ako ng tupo or tokwa at inisles ko ng square. Ayan, kailangan ganyan po dapat. Pagkatapos mo na slice, kailangan meron tayong coating. Meron ka dapat breadcrumbs, itlog, saka yung cornstarch. Cornstarch ang gamitin mo bes sa iyong pinipritong fried chicken o ano pa man. Dahil alam mo ba ang cornstarch ay nagpapa-crunchy? At siya nga pala bes, naglagay ako ng breading mix dito sa ating cornstarch para hindi na natin lagyan ng asin, seasoning at paminta. Nandyan na lahat. Saka natin ikukut yung ating tupo na parang ganyan. Paikot-ikot mo lang na parang ganyan. Pagkatapos ng paikot, ay ipapaikot mo rin siya sa may itlog. Pagkatapos ay ipapaikot mo din siya sa may breadcrumbs. Puro ka ikot, best. Para kang yung ex mong pinaikot-ikot ka. Saka na natin ito ilagay sa kumukulong mantika. Isa-isa mo siyang ilalagay mga best para hindi po siya magdidikit-dikit. Kailangan magiging golden brown na parang ganyan. Bago mo siya ibabalik-baliktad. Pag naging golden brown na siya lahat, ay iaahon mo sila isa-isa para hindi naman sila malugmok sa kahirapan. Wala mga best, before anything else, bago ang lahat, dito muna tayo sa ating sauce. Naglagay pala ako dito ng celery, pwede rin naman parsley kung mayroon kayo. Saka po ako nag-add ng isang pakete na mayonnaise. At naglagay din ako ng kalahating liver spread, konting kalamansi, konting oyster sauce, at saka mo siya hahalu-haluin. Pagkatapos, pag medyo malapot-lapot ng kaunti bagya, add ka na lamang po ng kaunting water. Konti lang best, kasi medyo malapot-lapot po ito mga best. At optional lang naman po itong inilalagay ko na cheese. Pwede rin naman huwag kayo maglagay. Gusto ko lang kasi malinamnam. Kaya naglagay po ako ng konting cheese. At saka nag-add din ako ng konting tubig. Para masyado kasing masyadong malapot. Kaya nag-add ako. Saka nating itatapis dito sa ating square na tupo na pinirito kanina at sinet aside. Tapos nag-add pala ako dito ng onion beads. At saka na natin itatappings yung ating ginawang sauce kanina na parang ganyan. O diba, napaka-perfect.